Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 846, Kabanata 846, Bugbugin ang Martial Saint. Walang kapantay ang pisikal na lakas ni Bobby Aguilar, kahit na humarap sa isang Martial Saint, hindi siya nagpatinag. Boom! Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamao ay nagbanggaan, ito ay isang purong pisikal na paghaharap, na walang kahit katiting na enerhiya na naghalo. Thump, thump, thump. Sa ilalim ng suntok na ito, ang Martial Saint na iyon ay kinailangang madapa pa atras ng ilang hakbang bago niya nagawang pakalmayan ang sarili. Naiwan pa nga ang kanyang kamao na pumipintig sa sakit, na para bang mababasag ang mga buto. Paano ito posible? Ito ay hindi maaaring makatulong ngunit humanga ang mga tao. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay talagang mas malakas kaysa sa isang Martial Saint. Dapat malaman ng isa na lang siyang marquee. Kung totanggo siya sa Martial Saint realm, gaano kaya iyon kakilakilabot? Imposible. Hindi ito matanggap ng Martial Saint, muling sumugod kay Bobby Aguilar. Paulit-ulit na nanunuya si Bobby Aguilar, itinaas ang kanyang palad, naghatid ng isang sampal na may malakas na tunog ng pa. Ang sampal na ito, na direktang lumipad sa Martial Saint, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subaw ng sariwang dugo. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapalakas na tawa. Kaya ito ang pakiramdam ng pagbugbog sa isang Martial Saint, kamangha-mangha, napakaganda. Ang nakakabaliw na pagtawa ni Bobby Aguilar ay nagpapintig sa tenga ng mga tao sa sakit. Ang isa pang Martial Saint ay ayaw maniwala sa basurang ito, sumugod din siya kay Bobby Aguilar. Ngunit hindi naging maganda ang resulta, direktang pinalipad siya ng suntok ni Bobby Aguilar. Ang mga taong ito ay hindi maiwasang mabigla. Ang pinakakinatatakutan ay natural na si Tyler Wright. Dahil ang dalawang Martial Saints ay dinurog ni Bobby Aguilar, hindi ba siya, isang marquee, ay mas masahol pa? Hindi maganda, ang pisikal na lakas ng taong ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, gamit lamang ang pisikal na lakas, hindi niya tayo kapareha. Bulalas ng isa sa mga Martial Saints. Bilis, umatras. Tumakbo. Ang tatlo ay tiyak na tumalikod upang tumakbo. Sinusubukang tumakbo. Sa tingin mo ba hahayaan kitang makatakas? Malamig na napangiti si Bobby Aguilar. Nang inag ang kanyang mga paa, at agad niyang sinimulan ang pagtugis. Sa unahan, ang tatlo ay galit na tumatakas, habang si Bobby Aguilar ay malapit na hinahabol. Hindi nagtagal, tumakas na sila sa palasyo. Lahat ay nagtaas ng ulo, pinapanood ang kakaibang eksenang ito. Anong nangyayari? Si Bobby Aguilar, ginagago ang dalawang Martial Saints. Holy shit, baka pumasok na rin si Bobby Aguilar sa Martial Saint realm. Nagulat ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Si Bobby Aguilar, na pinagbantaan ng dalawang Martial Saints kahapon lang, paano niya binaligtad ngayon? Nakikinig sa daldalan sa ibaba, ang mukha ng dalawang Martial Saints ay naging berde sa galit. Ngunit sa ngayon ay wala na silang oras para magpaliwanag dahil nasa likod si Bobby Aguilar. Tumigil ka, gusto ko ang iyong mga ginintoang core. Sigaw ni Bobby Aguilar sa likod. Mali, Martial Saints kayo, kung ma-convert sa cultivation realm, dapat nasa nascent soul realm kayo diba? Hindi, kukunin ko at uubusin ang mga nascent souls ninyo. Ang mga salita ni Bobby Aguilar ay tila nagmula sa isang demonyo, na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugod ng mga tao. Ang dalawang Martial Saints ay galit na tumakas, ngunit ang kanilang bilis ay pinipigilan din. Nang makitang papalapit na si Bobby Aguilar, lalong natarante silang tatlo. Anong nangyayari? Maya-maya lang, lumabas si Pierce Carroll, halata sa pagkunot ng kanyang mga kilay. Nang makita si Pierce Carroll, si Tyler Wright ay mukhang nakahawak lang sa kanyang nagal iligtas na dayami. Siya ay sumigaw, Mr. Carroll, tulong. Si Bobby Aguilar ay nabaliw. Gusto niya tayong patayin. Gusto kayong patayin ni Bobby Aguilar. Nagbibiro ba kayo? Mukhang hindi naintindihan ni Pierce Carroll ang sitwasyon. Walang panahon si Tyler Wright para magpaliwanag, at sabik na sumigaw, iligtas mo kami,
hindi ko maipaliwanag ngayon, Mr. Carroll, tulungan mo kami. Bahagyang kumunat ang noo ni Pierce Carroll. Bagamat hindi siya malinaw sa sitwasyon, humakbang pa rin siya, hinaranggan ang daan ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, anong nangyayari? Nakasimangot na tanong ni Pierce Carroll. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, "None of your business, get out of my way." Natigilan si Pierce Carroll, at medyo galit na sumagot, "Watch your tone when you're talking to me. Mag-ingat ka sa sarili mong asno. Magwala ka." Masungit na nagmura si Bobby Aguilar. Si Pierce Carroll ay lubos na nagalit kay Bobby Aguilar, at dalawang martial saints ay humakbang din mula sa kanyang tabi. "Anak, how dare you talk to me like that? Maniwala ka man o hindi, ako. Umalis ka sa aking daraanan, kung hindi ay hindi magiging maawe ng aking sampal." Malupit na pinutol ni Bobby Aguilar si Pierce Carroll. Galit na galit si Pierce. "Hinihiling mo. Turuan mo siya ng leksyon. Sige." Ang dalawang martial saints mula sa The Carroll family ay mabilis na humakbang at pinandilatan si Bobby Aguilar. "Anak, ikaw. Pa." Bago pa nila makumplito ang pagbabante nila, tinapon na sila ni Bobby Aguilar ng isang sampal. Lahat ng walang kwentang usapan na ito. Hindi maiwasang magreklamo ni Bobby Aguilar. Napanganga ang karamihan sa tanawing ito. Itong si Bobby Aguilar. Sinampal niya ang isang martial saint. Ano ang nangyayari? Nanlaki din ang mata ni Pierce Carroll. Mariin niyang ipinikit ang mga mata na parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi na nag-abala pa si Bobby Aguilar tungkol kay Pierce Carroll. Mabilis siyang humakbang pasulong, at sinunggaban ang dalawang martial saints mula sa The Wright family. Gamit ang isang kamay, binuhat niya ang isang martial saint at sinimulang sampal sa kaliwat kanan. Ilang sandali pa ay walang katapusan ang tunog ng sampal. "Gusto mo pa akong patayin? Mga lumang bagay, ngayon alam mo na kung sino ang kinakaharap mo, di ba?" Patuloy ang pagmumura ni Bobby Aguilar habang sinasampal niya ang kanilang mga lumang mukha. Napatulala ang lahat. Ang mga tinatawag na Invincible Martial Saints ay talagang tinatrato ng ganito. Pagkatapos ng matinding pambubugbog, tila pagod si Bobby Aguilar. Pinandilatan niya ang dalawang martial saints at sinabing, "Hindi ko pa nasusubukan ang pakiramdam ng pagkonsumo ng primordial spirit ng isang martial saint. Dapat itong maging lubhang kapaki-pakinabang sa aking paglilinang. Ibigay mo sa akin ang iyong primordial spirits, at ililigtas ko ang iyong buhay." Malamig na wika ni Bobby Aguilar. "Bobby Aguilar, huwag mo nang isipin iyon." Napangisi ang dalawa. "Sa ilalim ng presyon ng madilim na enerhiya na ito, maaaring hindi kami ang iyong kapareha, ngunit natatakot ako na hindi mo kami mapatay." Tulad ng sinabi nila, si Bobby Aguilar, bilang isang marquis, ay hindi posibleng pumatay ng isang martial saint. Ang nakakainis pa ay hindi siya pinayagan ng kasalukuyang kaharian ni Bobby Aguilar na sapilitang kunin ang kanilang primordial spirits. At matagal na nilang nawala ang kanilang mga ginintoang core. Kahit nabasagin ni Bobby Aguilar ang kanilang dantian, wala siyang mapapala. "Damn it! Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagmura. Dahil hindi kita kayang patayin, ibigay mo sa akin ang lahat ng kayamanan mo." Umungol si Bobby Aguilar. Habang ang isang kamay ay nakahawak sa martial saint, ang isa naman ay nagsimulang tapikin sila pababa. Lahat ng uri ng special magic artifact, mga sandata ng martial saint, lahat ay hinuberan ni Bobby Aguilar. Matapos ang pagnanakaw, hindi pa rin nakontento si Bobby Aguilar. Napakamot siya sa baba at bamulong, "Dahil hindi kita kayang patayin, hindi masamang ipahiya ka ng kaunti." Pagkatapos, halos sinunggaban ni Bobby Aguilar ang dalawa, agad na binasag ang kanilang mga damit. "Tumakbo ka ng hubad para sa akin." Masungit na wika ni Bobby Aguilar. Namula ang mukha ng dalawang martial saints sa isang iglap, nanginginig sa galit. Ang mga martial saints ay hindi magagapi sa ilalim ng isang kaharian at iginagalang saan man sila magpunta. Ngunit ngayon, sila ay hinuberan sa harap ng lahat. Ito ay mas hindi matiis kaysa sa pagpatay. Kabanata 847, Kabanata 847, Pagbabalik na may buong pagkarga.
Sa pagtingin sa mga hubad na martial saints, ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi napigil ang tumawa ng tahimik. Munting bastard, hindi ka mamamatay ng isang mabuting kamatayan. Galit na sigaw ng isa sa mga martial saints. Pinandilatan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, kung maglakas loob kang magsalita muli ng kalokohan, papakainin kita, maniwala ka o hindi. Agad na tumahimik ang martial saint at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Wala siyang pag-aalinlangan na magagawa nga ni Bobby Aguilar ang ganoong bagay. Matapos makipag-usap sa dalawang martial saints, handa na si Bobby Aguilar na magsimula sa negosyo. Mabilis siyang lumapit kay Daphne Green at nagtanong, "Kamusta? Nakuha mo ba ang mga halamang gamot?" Bahagyang tumango si Daphne Green at iniabot kay Bobby Aguilar ang isang 10,000 taong gulang na halamang gamot. "Ito lang," sabi ni Daphne Green. Kinuha ni Bobby Aguilar ang damo at tumango, "Salamat, Miss Green." Ngumiti si Daphne Green, "No need to be polite. I'm curious, paano mo nagawa iyon?" Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, "Dahil lahat ng kanilang lakas ay napigilan, kasama ang iyo." Nagulat ang magagandang mata ni Daphne Green. Sinubukan niyang tawagan ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at sa katunayan, lahat ng enerhiya ay pinigilan. No wonder, tumawa si Daphne Green. Wala nang oras si Bobby Aguilar para makipag-chat kay Daphne Green. Lumingon siya sa mga tao at sinabing, "Kailangan ko ng 10,000 taong gulang na mga panggamot na materyales. Kung mayroon man sa inyo, maaari ninyong ipagpalit sa akin. Ang mayroon ako dito ay Divine Rank Techniques at Heavenly Tribulation Formula. Ginagarantiya ko na walang sinuman sa inyo ang magdaranas ng anumang pagkawala." Si Bobby Aguilar ay talagang mukhang isang maliit na vendor, sumisigaw ng malakas sa lugar. Pagkatapos ng kanyang pagsabog, nagawang palitan ni Bobby Aguilar ang isa pang 10,000 taong gulang na halamang gamot. Nang makitang halos sapat na siya, tinipon ni Bobby Aguilar ang lahat ng mga materyales na panggamot. Bukas ang labasan, tama. Tumingin si Bobby Aguilar kay Daphne Green at nagtanong. Tumango si Daphne Green, "Oo, tama iyan." Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, "Hindi, masyadong mabagal. Kailangan ko nang umalis." Pagkasabi noon, mabilis na naglakad si Bobby Aguilar papunta kay Pierce Carroll. "Mr. Carroll, mangyaring buksan ang exit ng Mystic Realm na ito para sa akin. Kailangan ko nang umalis," sabi ni Bobby Aguilar. Pinandilatan siya ni Pierce Carroll at sinabing, "Bobby Aguilar, lalaban ka sa langit. Tinulungan kita at iniinsulto mo ako." Tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang balikat at sinabing, "Makontento ka na, buti na lang at hindi kita pinahubad tulad nila. Sa edad mo, ayaw mong mawala ng mukha tulad nila, di ba?" Nanghina ang ekspresyon ni Pierce Carroll. Bagamat labis siyang nalungkot, hindi na siya naglakas loob na magsabi pa. Kaya, walang pagpipilian si Pierce Carroll kundi buksan ang exit ng Mystic Realm ayon sa kahilingan ni Bobby Aguilar. Isang labasan ang lumitaw sa harap ng lahat, ngunit wala ni isa sa kanila ang tila gustong umalis. Hindi rin nagmamadali si Bobby Aguilar. Mabilis siyang bumalik sa kinaroroonan ni Darkheart. Pagtingin sa Darkheart, tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. "Isang hindi inaasahang ani," sabi ni Bobby Aguilar, hinimas ang baba. Sa pamamagitan ng 20,000 taong gulang na halamang gamot at isang madilim na puso, si Bobby Aguilar ay nagkaroon ng higit sa sapat upang subukan ang isang pambihirang tagumpay. Inabot niya at hinawakan ng isang kamay ang Darkheart, saka ibinulsa. Habang ibinulsa ang madilim na puso, ang madilim na enerhiya na pumupuno sa Mystic Realm ay nagsimulang dahan-daang mawala. Nagsimula ring maghiwa-hiwalay ang pumipigil na puwersa. Dahil alam niyang hindi na siya makakatagal dito, mabilis na naglakad si Bobby Aguilar patungo sa labasan at ikinaway ang kanyang mga kamay, "Lahat, magkikita tayo muli kung papayagan ng tadhana. Huwag mo siyang pakawalan. Nanambalik na ang ating lakas, patayin mo siya." Sigaw ng isang martial saint. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Bahala ka. Kung may lakas ka ng loob, habulin mo ako sa labas at tingnan kung hindi dudurog ng mga guardians ang ulo ng aso mo." Pagkasabi nun, tumakbo si Bobby Aguilar papunta sa exit.
Sa sandaling humakbang siya sa labasan, sa wakas ay nakatakas si Bobby Aguilar mula sa Mystic Realm. Phew, sa wakas nakatakas, tuwang-tuwang sabi ni Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, medyo mabunga ang ani, isang kaaya-ayang sorpresa para kay Bobby Aguilar. Nakuha ko rin ang 2 sandata ng Martial Saint, sabi ni Bobby Aguilar, medyo nasa sabik. Pagkatapos, mabilis na nakalkula ni Bobby Aguilar ang oras. 1 linggo na lang ang natitira hanggang sa mawala ang power of Martial Saint. Ayaw ni Bobby Aguilar na mag-aksaya ng oras. Sa halip na magtungo kaagad sa Gayan City, dumiretso siya sa Immortal Slaying Sect. Sa sandaling iyon, malapit sa Immortal Slaying Sect, isang gate ng teleportasyon ang kumikislap at kumikinang. Ang gate ay hindi partikular na kapansin-pansin, ngunit ito ay malinaw na nakikita. Sa paglalakbay na ito, sobrang exaggerated ang mga galaw ni Bobby Aguilar, kahit sa airport, sadyang ipinakita niya ang kanyang pagkatao. Simple lang ang layunin niya, ang maghagis ng smokescreen, na pinaniniwalaan ng mga tao na siya ay nag-iisa sa Immortal Slaying Sect, kaya bumibili ng oras. Pagdating sa Immortal Slaying Sect, binago ni Bobby Aguilar ang kanyang damit at pagkatapos ay nagtungo sa Gayan City. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili malapit sa pasukan sa Gayan City Secret Realm. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid, sinisiguradong walang tao bago dahan-daang itinaas ang kanyang palad. Kasunod ng Mystic Key instructions ni Kenneth Min, binuksan niya ang pasukan sa Secret Realm. Sa loob ng lihim na kaharian ay malawak at tahimik. Tanging sina Clarissa Johnson at Kenneth Min lamang ang naruroon sa malaking lihim na kaharian. Nang makita si Bobby Aguilar, mabilis na naglakad si Kenneth Min. Nakabalik ka kaagad? Medyo nalilitong tanong ni Kenneth Min. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo, masikip ang oras, kaya kailangan kong mag-isa ngayon. Pag-iisa. Tumaas ang isang kilay ni Kenneth Min. Sinusubukan mo bang makapasok sa Consummate Inner Strength Grandmaster Realm? Umiling si Bobby Aguilar, hindi ko alam. Hindi ko matukoy ng eksakto kung saang lupain ako magtatagumpay. Tandaan mo, sa panahon ng aking pag-iisa, walang sinuman ang pinapayagang mang-istorbo sa akin. Kung hindi, maaari akong mamatay. Naiintindihan. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Tinapik ni Kenneth Min ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, walang mang-iistorbo sa iyo hanggat nandito ako. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Nakahanap siya ng isang silid, isinara ang pinto ng mahigpit, at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumipas ang oras, at gabi na sa isang kisap mata. Sa dilim, may paminsan-minsang pagkislap ng liwanag. Mula sa labas na pagtingin, kumikinang ang buong katawan ni Bobby Aguilar. Sa tahimik na sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa pintuan. Ito ay walang iba kundi si Kenneth Min. Si Kenneth Min ay nakatayo sa pintuan, puno ng kalungkutan at pait ang kanyang mukha. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay at kumatok sa pinto, ulong, Mr. Aguilar. Walang gumagalaw sa loob ng kwarto, tanging ang tuloy-tuloy na pagkislap ng mga ilaw. Napapikit si Kenneth Min at biglang itinulak ang pinto at pumasok. Nang makita si Bobby Aguilar na nakaupo sa kama, napangisi si Kenneth Min. Talagang nasa pag-iisa ka, panunuyan ni Kenneth Min. Bobby Aguilar, napakawalang muwang mo. Akala mo ba pagsilbihan kita? Siguradong nananaginip ka. Hanggat papatayin kita, mawawala rin ang imprint na iniwan mo sa isip ko. Kaya, baka mamatay ka na lang. Kabanata 848, Kabanata 848, Pagbagsak ng pag-iisa. Humakbang si Kenneth Min patungo kay Bobby Aguilar. Alam niya na sa sandaling ito ng pag-iisa, maaaring mahina ang isang tao, kahit na sila ay isang nangungunang martial artist, hindi nila matatakasan ang batas na ito. Hinawakan ni Kenneth ang kanyang kumikinang na sandata at marahas na sinaksak patungo sa noo ni Bobby. Kaya lang, biglang nagmulat ng mata si Bobby. Mabilis niyang inabot at hinawakan ang wrist ni Kenneth. 1 sentimetro lang ang layo ng nakakasilaw na liwanag sa noo ni Bobby. Walang puso, hindi ba?
Sinulyapan siya ni Bobby at malamig na sinabi. Gusto mong tusukin ang aking banal na pakiramdam. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Kenneth. Bulalas niya, ikaw, hindi ka nag-iisa. Pag-iisa. Nagtaas ng kilay si Bobby. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Nakaramdam si Kenneth ng bakas ng panganib sa kanyang puso. Niloloko pala siya ni Bobby. Hinawakan ni Bobby ang kamay ni Kenneth, lalong lumalakas ang pagkakahawak nito. Pakiramdam ni Kenneth ay parang sesabog ang kanyang pulso, ang matinding sakit na naging dahilan ng paglabas niya sa malamig na pawis. Tumayo si Bobby sa kama at malamig na tumingin kay Kenneth. Ang mga tao mula sa Halcrowan sect, tulad ng inaasahan, ay hindi mapagkakatiwalaan. Nataranta na si Kenneth at nagmakaawa, Bobby, sandali lang akong nataranta, please. Patawarin mo ako, pangako wala nang susunod. Napapikit si Bobby at ngumisi, minsan ay nagtaksil, hindi na muling pagkatiwalaan, hindi mo ba alam ang katotohanan ito? Naramdaman ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby, mas natakot si Kenneth. Nagmamadali niyang sinabi, Bobby. Mayroon akong higit sa 3,000 mystic key sa aking mga kamay. Kailangan mo akong tuklasin ang mystic realm. Ngumisi si Bobby, totoong kailangan kita, ngunit hindi naman kita kailangan. Ang pagpapanatili sa iyo ay parang pag-iingat ng isang tikang time bomb. Kaya, mas mabuting mamatay ka na. Pagkasabi nun, biglang pinisil ni Bobby yung kamay niya, dinurog yung wrist ni Kenneth. Hindi pinansin ni Kenneth ang sakit at sinubukang tumakas. Pero paano may kukumpara ang bilis niya kay Bobby? Bago siya makatakas, isang dambuhalang gintong kamay ang tumakip sa langit at bumaba. Ang malaking palad ay mabangis na bumagsak, na nabasag si Kenneth sa isang laman. Dahan-daang naglakad si Bobby patungo sa labi ni Kenneth, hinugot ang ginintoang core mula sa kanyang katawan. Isa pang gintong core. Bulong ni Bobby. Kaagad pagkatapos, binuhat ni Bobby ang bangkay ni Kenneth at lumabas ng kwarto. Sa labas ng kwarto, saktong pumasok si Clarissa Johnson. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang natigilan si Clarissa. Anong nangyari? Bulalas ni Clarissa. Inihagis ni Bobby ang katawan ni Kenneth sa gilid. Gusto niya akong patayin, ngunit sa halip ay pinatay ko siya. Itapon ang katawan. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Bobby at naglakad palayo. Nang makarating na siya sa pinto, biglang huminto si Bobby. Clarissa, sana hindi ka magkamali gaya ni Kenneth. Babala ni Bobby. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Clarissa, maingat na tumango. Pagbalik sa kanyang silid, bahagyang inayos ni Bobby ang kanyang paghinga. Panahon na para sa isang pambihirang tagumpay. Bulong ni Bobby. Ang tagumpay na ito ay magiging isang mahabang proseso, at hindi alam ni Bobby kung gaano ito katagal. Inilabas niya ang ginintoang core at 10,000 taong gulang na mga panggagamot na materyales mula sa special magic artifact, naghahanda sa pambihirang tagumpay. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bobby at ginawang pills ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot sa pinakamaikling panahon, at nilunok ang mga ito sa kanyang tiyan. Mga kumikislap na liwanag sa loob ng kanyang katawan. Pinalibutan ng makapal na chi ang ginintoang core ni Bobby, na bumubuo ng isang maliit na puyo ng tubig. Ang ginintoang core ay dahan-daang umiikot sa loob ng dantian ni Bobby, unti-unting sinisipsip ang chi mula sa pills. Lumipas ang oras, sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas, ngunit wala pa ring palatandaan na lalabas si Bobby sa pag-iisa. Samantala, kinakalkula din ng outside world ang natitirang oras para sa power of martial saint ni Bobby. Ayon sa mga hula, ang power of martial saint ni Bobby ay tatagal lamang ng 3 araw, tama ba? Mahinang sabi ni Mark Fraley. Ang dalawang matatandang lalaki sa tabi niya ay tumango at nagsabi, oo, young master, talagang 3 araw. Ngumisi si Mark Fraley, panahon na para kumilos si Bobby. Patayin siya at kunin si Emily Taylor. Bakit kailangang kumilos ang young master? Pwede nating kitilin ang buhay niya. Sabi ng matanda. Umiling si Mark. Hindi, ako mismo ang pumatay sa kanya. Young master, mukhang hindi nararapat ito. Sabi ng isa sa mga matatanda.
Kung may mali, hindi namin maipaliwanag sa Master. Bukod dito, kung kukunin kanya bilang isang hostage upang bantayan ang Master, ito ay isang kawalan. Mukhang naisip ni Mark na may katuturan ito. Hinaplos niya ang kanyang baba at bumulong, "I've been investigating Bobby lately. He's really quite dangerous. Elder's longevity, ipaubaya sa inyo ang usapin ni Bobby." Ang dalawang matatandang lalaki na ito, na kilala bilang Elder's longevity, ay tumayo at nagsabi, "Young Master, mayroon talaga kaming mas mahusay na pagpipilian." Oh! Nagtaas ng kilay si Mark. Humalaklak ang Elder's longevity. Hindi lang kami sa Capital City Martial Arts Association ang may gusto kay Emily Taylor. Si Bobby din ang pinupuntirya ng ibang major forces. Bakit hindi maikalat ang balita at hayaan silang kumilos, pagkatapos ay maaari tayong mag-ani ng mga benepisyo? Sabi nila. Nagtaas ng kilay si Mark, natuwa, "It makes sense. Kami sa Capital City Martial Arts Association ay hindi maaaring gawin ang lahat sa aming sarili, iyon ay masyadong mapanghamak. Ang mga nakatataas na puwersa ay umaasa sa pagkontrol sa iba. Alam na alam ito ni Mark. Pumunta ka at alamin ang lokasyon ni Bobby, at ikalat ang balita." Malamig na sabi ni Mark. "Oo, young master." Tumango ang Elder's longevity, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng Capital City Martial Arts Association. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimula na ang kanilang investigasyon. Ang mga puwersang kinokontrol ng Capital City Martial Arts Association ay hindi kapani-paniwalang malakas, hindi lamang sa martial arts kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malalakas na koneksyon. Kaya naman, mabilis nilang nalaman ang kinaroroonan ni Bobby. Maging ang pagsali ni Bobby sa exchange meeting ay hindi nakaligtas sa kanilang mga mata. Bukod sa Capital City Martial Arts Association, sinimulan din ng iba pang nakatagong puwersa ang pag-imbestiga kay Bobby. Ang mga puwersang ito ay napakasalimuot, at hindi pa sila nakita ni Bobby. Ang mga nakatagong kaaway ang kadalasang pinaka-nakakatakot. Kabanata 849, Kabanata 849, ang Evil Omen ng Immortal Slaying Sect. Sa sandaling ito, sa ilalim ng isla ng Immortal Slaying Sect, nakatayo doon si Elder's longevity, malamig na pinagmamasdan ang pasukan. Ang biglaang paglitaw ng teleport array ay dapat nagawa ni Bobby Aguilar, sabi ni Elder's longevity sa malalim na boses. Mukhang hindi pa rin sapat ang pag-iisip ng batang ito, umalis sa ganoong pasukan, hindi ba ito ang nangunguna sa atin? Nagpalitan ng tingin ang dalawa at naghanda sa paghakbang papasok sa entrance. "Maghintay ka." Sa sandaling ito, si Chanang, ang pinakamatanda sa Elder's longevity, ay biglang huminto sa kanyang landas. Sumimangot ang isa pang matandang lalaki na may puting balbas at sinabing, "Ano ang problema?" Mataimtim na sinabi ni Chanang, "Ang batang ito ay tuso at taksil. Sinadya niyang umalis sa isang pasukan, natatakot ako na may bitag." Natahimik sandali ang puting balbas at sinabing, "Ano ang gagawin natin?" "Ito ang gagawin natin, hintayin mo ako dito, at mag-scout ako." Sabi ni Chanang. Ang puting balbas, gayunpaman, ay hamarang kay Chanang at same time na sinabing, "Ako na lang ang pupunta. Kung may anumang problema, ang aking pagkakataong makatakas ay mas malaki kaysa sa iyo." Ang puting balbas ay pinagkadalubhasaan ang formula ng salita ng hangin sa formula ng 18 salita at nilinang ito sa sukdulan. Mas mabilis talaga ang bilis niya. "Sige, mag-ingat ka sa lahat." Tumango si Chanang. Pagkatapos, pumasok ang puting balbas sa teleport array at dumating sa loob ng Immortal Slaying Sect. Sa sandaling pumasok siya sa Immortal Slaying Sect, may naramdamang kakaiba ang puting balbas. Ang kapaligiran dito ay sobrang nakakatakot, at ang hangin ay napuno ng mahinang lamig. Pagtingin sa paligid, ang buong Immortal Slaying Sect ay nagkagulo, na parang may taong narito dati. Anong nangyayari? Nakasimangot ang puting balbas. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido, nagbabalak na hanapin si Bobby Aguilar. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ng puting balbas.
Ang taong ito ay napakabata, nakasuot ng itim, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng matinding lamig. Sino ka? Nagbago ang mukha ng puting balbas at malamig na saway niya. Tinaas ng binata ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumunta sa Immortal Slaying Sect? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Whitebeard na mapangiti, miyembro ako ng Capital City Martial Arts Association, kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Hindi para sa iyo ang magtanong. Capital City Martial Arts Association. Oo, medyo naging malakas ito nitong mga nakaraang taon. Bulong ng binata sa sarili. Pero, sa paningin ko, yun lang. Napag-alitan ng puting balbas, ang yabang. Ikaw na bata, ang lakas ng loob mong magsalita ng ligaw. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng binata. Walang tigre sa kabundukan, ang unggoy ay naging hari, isang kalahating hakbang na nagsilang na kaluluwa, nangangahas na tumakbo ng ligaw sa Immortal Slaying Sect, ang mundo ay talagang nagbago. Bulong ng binata sa mahinang boses. Nascent Soul. Nang marinig ang pamagat na ito, biglang nagbago ang mukha ni Whitebeard. Sa kasalukuyang panahon, itinuturing ng lahat ng martial artist ang mga Nascent Soul bilang Martial Saint Realm. Ngunit tinawag ng lalaking ito ang pahayag ng Nascent Soul, at maaari lamang magkaroon ng isang posibilidad. Siya ay hindi mula sa panahong ito. Ikaw. Ano ang relasyon mo sa Immortal Slaying Sect? Ang puting balbas ay biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ngumisi ang binata at malamig na sinabi, hindi masakit na sabihin sa iyo, kung tutuusin, patay ka na. Ako ay isang disipulo ng Immortal Slaying Sect, at minsan ako ay isang henyo ng sekta, na kilala bilang Obadiah Heptonstall. Ako ay orihinal na nagkaroon ng pagkakataon na magmana ng Immortal Slaying Sect, ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng nakamaskara ay minasacre ang buong sekta sa isang iglap. Kapag pinag-uusapan ang mga nakaraang pangyayari, bakas ng takot ang bumungad sa mukha ng binata. Isang nag-iisang tao ang nagmasaker sa buong sekta, ang numero 1 sekta sa mundo noong panahong iyon, nakakatakot. Sa kabutihang palad, umasa ako sa isang lihim na pamamaraan upang mapanatili ang aking banal na kahulugan. Nagpatuloy ang binata. Bagaman ang ating Immortal Slaying Sect ay nawasak, pagkatapos ng lahat, ito ang numero 1 sekta sa mundo. Sa napakaraming tao ang namatay, natural itong nagsilang ng isang evil omen. Ang kapangyarihan ng evil omen na ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot, at isa rin ito sa mga huling hakbang ng Immortal Slaying Sect. Mukhang alam din ito ng babaeng nakamaskara, kaya nag-iwan siya ng kabaong, 2 guardians, at sarili niyang damit para supuin ang Immortal Slaying Sect para pigilan ang pagsilang ng evil omen. Sa ilalim ng kanyang pagsupil, akala ko ang masamang kapangyarihan ng Immortal Slaying Sect ay itatatak sa ilalim ng lupa habang buhay, ngunit hindi ko inaasahan na may kukuha ng kabaong at hayaan tayong maipanganak na muli. Ang binata na tinawag ang kanyang sarili na Obadiah Heptonstall, nakakatakot ang bawat salitang binitawan niya. Sa sandaling ito, ang mukha ng puting balbas ay sobrang pangit. Ikaw. Sinabi mo na ikaw ay isang tao ng Immortal Slaying Sect. Isang taong tumawid ng 10,000 taon. Ang puting balbas ay nakaramdam lamang ng mga alon ng pagkabigla, at sa parehong oras, siya ay labis na nagdududa. Sapagkat sa ilalim ng langit, walang sinuman ang maaaring tumawid sa 10,000 taon. Kahit na ang mga magsasaka sa tribulation stage ay hindi ito magagawa. Bahagyang ngumiti si Obadiah Heptonstall at sinabing, huwag kang magtaka, syempre hindi ko kayang tumawid ng 10,000 taon. Ang aking banal na pakiramdam ay dumaan sa maraming reinkarnasyon, at nagising ko ang bahagi ng aking memorya sa pamamagitan ng pag-asa sa mga lihim na pamamaraan. Nakakabaliw na ang sekretong pamamaraan na ito ay nilikha pa ng babaeng nakamaskara, Sok-Sok. Sa puntong ito, tumingin si Obadiah Heptonstall kay Whitebeard at tumawa, syempre, kung bibilanggan mo, itong katawan ko ay buhay na sa loob ng 1,600 taon. Lalong naguluhan ang puting balbas habang nakikinig. Kahit na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi magawa ang gayong lihim na pamamaraan.
Kalimutan mo na, malamang hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ito. Ngumisi si Obadiah Heptonstall. Kailangan mo lang malaman, matagumpay kung nakuha ang kapangyarihan ng Immortal Slaying Sect, pati na rin ang pinigilan na Evil Omen. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Obadiah Heptonstall ang kanyang kamay. Sa isang iglap, mahigit 10 tuyong buto ang gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa. Bagamat ang mga tuyong buto na ito ay walang anumang banal na kahulugan, ang bawat isa ay nasa antas ng Mighty Realm, higit pa sa kung ano ang maaaring labanan ng kalahating hakbang na Martial Saint. Sa pagtingin sa 12-dosenang mga tuyong buto na gumagapang palabas, ang puting balbas ay hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pinandilatan si Obadiah Heptonstall, at sumigaw, "Kalokohan! Anong 1,600 taong gulang na katawan, ginagawa mo ba ang lahat ng ito?" Ang Immortal Slaying Sect ay ang numero 1 sekta sa mundo noong panahong iyon, paano ito maaaring patayin ng isang tao? Dapat kang magsulat ng mga nobela sa halip. Tumawa ng malakas si Obadiah Heptonstall, "Oo, sa palagay ko rin, imposibleng napatay niya ang ating buong Immortal Slaying Sect. Paanong ang sekta, na nasa tuktok nito, ay nawasak ng kamay ng isang babae? Go to hell, you spout nonsense. Talking about evil omens, anong henyo, sinusubukan mo lang bumili ng oras para kay Bobby Aguilar. Papatayin kita ngayon, at pagkatapos ay hanapin si Bobby Aguilar." Kabanata 850, Kabanata 850, ang danger lurks everywhere. Sa pagtingin sa halos na baliw na puting balbas, isang bakas ng pangungutya ang sumilay sa mukha ni Obadiah Heptonstall. Mamatay. Ang puting balbas ay umungal at sumugod patungo kay Obadiah Heptonstall. Ang lakas ng isang half-step martial saint na nagngangalit ay hindi maisip. Gayunpaman, si Obadiah Heptonstall ay nanatiling lubos na kalmado sa sandaling ito. Ginalaw lang niya ang kanyang mga daliri, at mahigit 10 skeletal figure ang sumugod sa puting balbas. Bitik. Ang kamay ng kalansay ay inabot upang salubungin ang puting balbas, at sa sandali ng banggaan, ang puting balbas ay pinalipad palabas. Nadurog ang kanyang mga buto, at naputol ang kalahati ng kanyang braso. Ang nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan ay nagpabago sa kutis ng puting balbas. Puwede bang? Totoo lahat ng sinabi niya. Isang bakas ng takot ang sumilay sa isipan ng puting balbas. Pagkatapos, bumangon siya sa lupa at tumilapon sa takot. "Huli na para tumakbo ngayon," mahinang sabi ni Obadiah Heptonstall. Ginalaw niya ang kanyang kamay, at agad na sumugod ang skeletal figure patungo sa puting balbas. Ang puting balbas ay desperadong tumakbo para sa pasukan, habang ang mga skeletal figure ay walang humpay na humabol. Takot na takot ang puting balbas. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang siya ay sumugod sa pasukan, umaasang makakatakas. Sa pasukan, nasaksihan ng Guardian Chaneng ang puting balbas sa labis na pagkataranta. "Tumakbo, tumakbo." Gulat na sigaw ng puting balbas. Ngunit bago siya makahakbang sa labasan, hinawakan ng isang skeletal claw ang puting balbas. Pagkatapos, pinunit ng nakakatakot na kapangyarihan ang katawan ng puting balbas, na naputol sa isang kisap mata. Nang masaksihan ang eksenang ito, labis na naalarma si Chaneng. Napaatras siya ng 2 hakbang at napabulalas, anong nangyayari? Kahit anong sabihin niya, walang sumasagot. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naramdaman ay ang mahinang amoy ng dugo. Si Chaneng ay mukhang hindi karaniwang namumutla. Sinulyapan niya ang pasukan ng may takot at tumalikod ng 2 hakbang nang hindi namamalayan. "Puwede bang? Bobby Aguilar." Bulong ni Chaneng. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na tumalikod para umalis. Sa Immortal Slaying Sect, tiningnan ni Obadiah Heptonstall ang mga tipak ng puting balbas sa lupa na may paghamak sa kanyang mga mata. Isang half-step martial saint lang, napakayabang. Nagsalita si Obadiah Heptonstall na may halong panunuya. Si Obadiah Heptonstall ngayon ang nag-utos sa Whitebone Army, kung aalis siya sa Immortal Slaying Sect, walang makakapigil sa kanya sa mundo. Ngunit hindi nagmamadali si Obadiah Heptonstall.
Dahil sa puso niya, nag-iingat din siya sa pagkakaroon ng guardians. Sana, malapit nang ipanganak ang nascent soul. Bulong ni Obadiah Heptonstall sa sarili. Sa Gayan City Secret Realm, si Bobby Aguilar ay nasa pag-iisa pa rin. Gumamit siya ng 20,000 taong gulang na panggamot na materyales upang suportahan ang PIL. At ang 20,000 taong gulang na mga panggamot na materyales na ito ay hindi nakatulong kay Bobby Aguilar na maabot ang estado ng consummate inner strength grandmaster. Para kay Bobby Aguilar, ito ay walang alinlangan na masamang balita. Bahagyang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at bamulong, damn it, 20,000 taong gulang na mga panggamot na materyales ay hindi man lang nakapagtaas ng isang maliit na kaharian. Kung ito ay ibang tao, isang 10,000 taong gulang na materyal na panggamot ay sapat na upang maabot ang estado ng consummate inner strength grandmaster. Bam-antong hininga si Bobby Aguilar at bam-ulong, talagang may gana ang katawan ko. Sa kabila ng kanyang mga reklamo, walang ibang pagpipilian si Bobby Aguilar. Tahimik siyang naglabas ng ilang dose-dosenang golden core at sinimulang ipasok ang mga iyon sa kanyang bibig. Sunod-sunod na gininto ang core ang pinasok sa kanyang bibig, kumakain si Bobby Aguilar ng mga gintong core na parang candy. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, patuloy niyang pinalakas ang kanyang panloob na lakas. Sa oras na ito, sa Gayan City Airport, isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang matandang lalaking ito ay may puting buhok, mukhang napakatanda, ngunit ang kanyang espiritu ay napakalakas. Warren, may posibilidad ba na pinagtaksilan tayo ni Kenneth Min, binigyan tayo ng maling impormasyon, at niloko tayo para mahuli? Naguguluhang tanong ng isang binata sa kanyang tabi. Sinulyapan siya ng individual na kinilalang si Warren at nagtanong, sa tingin mo ba may ambush sa Secret Realm? Oo, nag-aalala ako na ang mga nangungunang individual mula sa Pyro ay naghihintay sa atin sa Secret Realm. Seryoso ang sinabi ng binata sa kanyang iniisip. Bahagyang ngumuso si Warren, normally, these matters are handled by the Capital City Martial Arts Association. Sa kasalukuyan, hinahanap din nila si Bobby Aguilar, bakit nila tayo guguluhin? Bukod dito, walang kabuluhan. Kahit nahulihin nila tayo, hindi pa rin nila mabubunot ang Halcrowan sect. Hindi na nagsalita pa ang binata, tumanggo na lang. Walang inaasahan na maagang naipadala ni Kenneth Min ang impormasyon sa sekta ng Halcrowan. Ang tinawag na Warren na dumating sa pagkakataong ito ay isa ring half-step martial saint, isa sa mga nangungunang individual sa ilalim ng martial saints. Hindi na nagsalita pa ang dalawa, agad silang tumungo sa Secret Realm. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nasa isang buong 5 araw. Ang kapangyarihan ng martial saint sa kanyang katawan ay mabilis na nagwawala, halos maubos. Sa kabilang banda, nagmamadaling bumalik si Chanang sa Capital City Martial Arts Association at ipinaalam ang mga pangyayari kay Mark Fraley. Anong sabi mo? Tumayo si Mark Fraley matapos marinig ang sinabi ni Chanang. May pinunit ang puting balbas sa hubad na mga kamay. Agad na tumanggo si Chanang, oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ito ay isang skeletal palm na madaling palm unit sa katawan ng puting balbas. Nagdilim ang mukha ni Mark Fraley, na natili siyang tahimik ng matagal. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon kayang ilang pagbabago sa Immortal Slaying Sect. Malamang. Pagkatapos ng paalala ni Mark Fraley, nag-react din si Chanang. Gaya ng naitala sa mga sinaunang aklat, maraming mga nangungunang sekta ang nakaranas ng mga pagbabago pagkatapos na mapuksa. Dahil sila ay mga nangungunang individual bago mamatay, kahit na sila ay namatay, may mataas na posibilidad ng pagbabagong anyo ng bangkay. Kung ito talaga ang kaso, maaari talagang maging mahirap. Pinaikit ni Mark Fraley ang kanyang mga mata at sinabi. Nagsalita si Chanang sa seryosong boses, kung ganito nga ang kaso, natatakot ako na baka patay na si Bobby Aguilar doon. Hindi. Napailing si Mark Fraley. Natatakot ako na si Bobby Aguilar ay wala sa Immortal Slaying Sect. Sinadya niya tayong linlangan na pumunta sa Immortal Slaying Sect na may balak na patayin tayo gamit ang mga hiniram na kamay.
Sa ngayon, malamang na nagtatago si Bobby Aguilar sa ibang lugar. Bilang anak ni Luke Fraley, lohikal na nangatuwiran si Mark Fraley. Hanapin mo siya. Hanapin ko agad si Bobby Aguilar. Hinimok ni Mark Fraley. Mabilis na tumango si Channing at sinabing, uutusan ko ang lahat na hanapin kaagad si Bobby Aguilar.